Maraming tao ang hindi alam na may grupo ng sundalo sa Amerika na halos hindi mo makikilala sa larawan at ang pangalan nila ay kadalasan ay hindi nalalathala kahit sa balita. Sila ang mga tao na palaging nasa likod ng pinakamapanganib at pinakadelikadong operasyon sa buong mundo at ang kanilang trabaho ay halos laging lihim. Wala silang mga medalya na ipinapakita, walang interview sa telebisyon at walang libro tungkol sa kanila na nagiging bestseller. Ngunit sa tuwing may sitwasyon na sobrang sensitibo, sobrang delikado o kung saan hindi pwedeng magkamali, isang unit lang ang tinatawagan ng Estados Unidos muli at muli. Ngunit ano nga ba ang Delta Force at paano nila nagagawa ang mga misyon na halos walang nakakaalam sa kanilang presensya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang unit na ito ay kilala bilang Delta Force o opisyal na tinatawag na 1st Special Forces Operational Detachment Delta. Isa itong elite na grupo ng sundalo na dalubhasa sa counterterrorism at hostage rescue. Kahit madalas itong ikumpara sa Navy SEAL Team 6, may kaunting pagkakaiba pa rin ito sa paraan ng kanilang pagsasanay at operasyon. Ang Delta Force ay nakatuon sa maliliit na team na kayang magsagawa ng misyon na nangangailangan ng eksaktong galaw, bilis at lihim. Hindi sila kagaya ng regular na militar na nakadepende sa malalaking puwersa para sa operasyon. Sa halip, ang Delta Force ay nakatuon sa precision missions kung saan ang bawat galaw ay may malaking epekto at walang puwang sa pagkakamali. Ang pinagmulan ng Delta Force ay nagsimula noong late 1970s, isang panahon kung kailan mabilis ang pagtaas ng global terrorism. Isa sa mga pangyayaring nagbukas ng mata ng Amerika ay ang Munich Olympics Massacre noong 1972, kung saan maraming atleta ang namatay sa isang hostage situation. Dito lumitaw ang malinaw na problema na wala pang dedikadong unit sa Amerika na kayang rumesponde agad sa mga ganitong sitwasyon kahit saan sa mundo. Dahil dito si Colonel Charles Beckwith, na dati ay nakapagserbisyo sa British SS, ay nakakita ng pagkakataon para gumawa ng katulad na elite unit sa loob ng US Army. Gamit ang karanasan niya sa SAS, sinimulan niya ang plano para sa isang grupo na may kakayahang magsagawa ng direct action, counterterrorism, hostage rescue at pagkuha o pag-eliminate ng high-value targets. Ang pagsasanay para sa Delta Force ay sobrang mahigpit at napakakumpleto. Bawat miyembro ay kailangang matutunan ang iba't ibang taktika, armas at survival skills para sa anumang sitwasyon. Mahigpit ang seleksyon at kahit sa loob ng unit, kakaunti lang ang nakakaalam kung sino ang kasali sa mga misyon. Kahit sa kanilang sariling pamilya, hindi basta-basta sinasabi ang detalye ng kanilang trabaho. Isa sa pinakamahalagang kasanayan nila ay ang resilience at kakayahang manatiling lihim sa lahat ng oras. Isipin mo, isang maliit na team pumapasok sa lugar na puno ng panganib, alam na bawat desisyon ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan. Wala silang parada, walang award ceremony, at halos hindi mo malalaman kung nagtagumpay man sila. Ngunit sa bawat sitwasyon na tila imposibleng malutas, naroroon ang Delta Force, handang kumilos kung kinakailangan. Noong 1977, opisyal nang itinatag ang Delta Force at tahimik nitong sinimulan ang pagiging isa sa mga pinaka-elite na unit militar sa buong mundo. Mula noon, kilala ang Delta Force sa napakahigpit at halos imposible na proseso ng pagpili. Walang bukas na aplikasyon o recruitment para sa sinuman. Kadalasan, ang mga kandidato ay hinuhugot mula sa pinakamahusay na Rangers ng Army, Special Forces at iba pang elite na unit. Ang proseso ng pagpili ay hindi lang para sukatin ang lakas ng katawan, kundi pati na rin ang kakayahang makayanan ang matinding stress at pressure. Kadalasang kasama sa training ang paglalakad sa mahahabang distansya gamit ang mapa sa matitinding kondisyon, halos walang tulog na gabi at patuloy na sitwasyon na sinusubok ang isipan. Hindi ang bilis ang pinapansin ng mga instruktor, kundi kung sino ang kayang magpatuloy, makahanap ng solusyon, at manatiling kalmado kahit maraming bagay ang nagkakamali.
Maraming sundalo ang napapaso sa prosesong ito at kakaunti lamang ang nakakapasa at nakakasali sa unit. Kapag nakapasok na sa Delta Force, mas mahigpit pa ang pagsasanay. Ang mga operator ay natututo ng close quarters battle, advanced marksmanship, breaching techniques, intelligence gathering, at surveillance. Nagpapractice sila sa mock cities, eroplano, barko, at maging sa mga underground na pasilidad para handa sa anumang sitwasyon. Isa sa pinakaimportanteng bahagi ng kanilang training ay ang hostage rescue, kung saan ang bawat desisyon ay kailangang mabilis at tama dahil ang pagkakamali ay pwedeng magdulot ng trahedya. Hindi tulad ng karaniwang puwersa na sumusunod sa standard na training, ang Delta Force ay nagtuturo ng pagiging flexible. Ang mga operator ay hinihikayat na mag-adapt, mag-isip ng mabilis at gumawa ng desisyon ng mag-isa kaysa sundin lang ang mahigpit na doktrina. Ito ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng Delta Force. Bukod pa rito, isa sa pinakamahalagang katangian ng unit ay ang operational secrecy. Kadalasan, sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng Joint Special Operations Command at nakikipagtulungan sa mga intelligence agency. Sa maraming operasyon, ang mga operator ay nakasuot ng civilian clothes, gumagamit ng unmarked na sasakyan at nagtatrabaho sa lugar kung saan kahit ang presensya nila ay dapat hindi mapapansin. Dahil sa lihim na ito, nagagawa ng gobyerno ng Amerika ang mga sensitibong misyon nang hindi lumalala ang sitwasyon o nagiging issue sa publiko. Ang paraan ng pagpapatakbo ng Delta Force ay nagbunga rin ng maraming teorya at kwento dahil kakaunti ang nakakaalam ng tunay nilang ginagawa. Ngunit sa likod ng mga haka-haka, makikita na ang trabaho nila ay tungkol sa misyon, kung saan ang pagiging tahimik ay kasing importante ng lakas at armas. Sa kabila ng kanilang pagiging lihim, marami silang partisipasyon sa mga operasyon na naging kilala sa buong mundo kahit na kadalasan ay nalalaman lang ng publiko ang kanilang papel taon pagkatapos maganap ang misyon. Halimbawa, sa mga hostage rescue at high-value target operations, madalas ay sila ang gumagawa ng mga pinakadelikadong hakbang na hindi pwedeng makita ng iba. Dahil sa lahat ng ito, naiiba talaga ang Delta Force sa ibang unit militar. Ang kanilang training, disiplina at pagiging lihim ay ginagawa silang pinakakomplikado at pinaka-epektibong grupo sa mundo pagdating sa counterterrorism at high-risk na misyon. Mula sa mga counterterrorism operations sa gitnang silangan hanggang sa pagdakip ng mga high-value target sa global war on terror, palaging nasa unahan ang mga Delta Force operator sa pinakadelikadong misyon ng Amerika. Sila ang kadalasang unang pumapasok at huling lumalabas sa mga sitwasyon kung saan iba ay hindi kayang sumubok. Ang kanilang mga misyon ay sobrang delikado at mataas ang pusta, kaya't hindi basta-basta pwedeng gawin ng iba. Sa kabila ng lahat ng tagumpay nila, nananatiling tahimik pa rin ang unit. Hindi nila hinahanap ang atensyon o papuri. Sa halip, pinapahalagahan nila ang profesionalismo at kahusayan kaysa sa pagkilala ng publiko. Hindi lamang sa labanan makikita ang kanilang galing, malaki rin ang papel nila sa intelligence. Kasama sa kanilang trabaho ang surveillance, reconnaissance at covert tracking. Madalas, ang operator ay gumugugol ng linggo o buwan sa paghalo sa isang lugar, nagmamasid, nag-iipon ng impormasyon at naghihintay sa tamang oras bago kumilos. Ito ang dahilan kung bakit natatangi ang Delta Force. Hindi lang sila sanay sa pakikipaglaban. Sanay din silang mag-isip ng ilang hakbang sa unahan sa hindi inaasahang sitwasyon. Kailangang matutong magplano, mag-adapt at gumawa ng mabilis ngunit tamang desisyon kahit nasa ilalim ng matinding presyon. Ang kombinasyon ng sundalo, intelligence operative at problem solver ang nagbibigay sa kanila ng kakaibang kakayahan. Kung tatanungin mo, ano nga ba talaga ang Delta Force? Hindi lang sila simpleng unit militar. Sila ay isang tool of last resort, isang huling paraan kapag nabigo ang diplomasya, kapag nauubos na ang oras at kapag napakataas na ng pusta para magkamali. Ang Delta Force ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng modern warfare kung saan nagsasama ang lihim, kasanayan at sakripisyo.
Kahit na karamihan sa kanilang ginagawa ay mananatiling lihim, hindi maikakaila ang epekto nila sa seguridad ng buong mundo. Sa bawat operasyon na matagumpay nilang naisakatuparan, hindi mo sila nakikita, hindi mo naririnig ang kwento nila sa balita, ngunit nariyan sila sa likod ng mga desisyon at aksyon na nagliligtas ng buhay at nagpapanatili ng katahimikan sa mundo. Silent, unseen, at laging handa kapag tinawag. Sa katapusan, ang Delta Force ay hindi lang tungkol sa lakas o galing sa labanan. Ang tunay nilang lakas ay nasa dedikasyon, disiplina at kakayahang manatiling propesyonal kahit walang nakakaalam. Sa bawat operasyon na kanilang ginagawa, sa bawat desisyon na napapasa sa tamang paraan, ipinapakita nila na ang pinakamahalaga ay ang resulta at hindi ang papuri. Ito ang aral na pwede rin nating dalhin sa sariling buhay. Kaya ang tanong ngayon para sa iyo, sa pang-araw-araw mong buhay, sa trabaho, sa eskwela o sa mga bagay na mahalaga sa iyo, paano mo na ipapakita ang dedikasyon at pagiging profesional mo kahit walang nakakaalam o walang nakikitang papuri? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.